2 years before the election, si Rafi hindi man po nagde-declare. So, masamang pangitain ito, mga kababayan, para sa mga DDS. Tapos si Leni Robredo, na nagsabi na hindi na siya kakandidato, lalong nanggigigil yung mga tao, 43% na mga kababayan siya. Kaya masasama yung ugali, mga walang mudo, mga malidukado, mga palamura, class, lower class. Napakalinaw mga kababayan ang sinasabi dito sa balita. Sabi dito sa report ng Politico News, Senator Rafi Tulfo shaping up to be formidable challenger to Vice President Sara Duterte in 2028 presidential race. Sabi sa report ng Politico News. With a commission Pal Asia Survey, nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. so, mga kababayan, so kumusta po kayo? Si Dante Maravillas. As usual, nandito po tayo sa ating live streaming, live with PM. Based sa latest survey, pumantay na po si Tulfo. 2 years before the election, si Rafi hindi man po nagde-declare. So, masamang pangitain ito, mga kababayan, para sa mga DDS. Tapos si Leni Robredo, na nagsabi na hindi na siya kakandidato, lalong nanggigigil yung mga tao, 43% na mga kababayan siya. 51% si Sara, Towie match up. Si Leni Robredo, 43%. Ang masaklap, ito po, sabi dito, Rafi Tulfo ties Sara Duterte in two-way presidential race. Sabi sa latest survey ng Pulse Asia, 42% ties sa NCR at saka sa buong Pilipinas. Tapos, sa Balance Luzon, mas mataas si Rafi Tulfo, 72%. 19% lang si Sara Duterte. Sa Visayas, si Rafi Tulfo, 32%. 64% si Sara Duterte. Malakas lang si Sara sa Mindanao. 90% siya sa Mindanao. 9% lang si Rafi Tulfo. Ayan, nag-declare na mga kababayan, si Sara. Pero si Rafi hindi pa nagdi-declare. Ganon din si Leni Robredo. So masamang pangitain ito. By class, o dito natin masasabi na talagang yung mga supporters kababayan ni Sara, mga walang kaklas-klas. Grabe ganyan talaga, Mr. Maravillas, mga asar. Yan ang lumalabas. Scientific, lumalabas sa survey. Kaya tayo paniwalaan na sana yung mga survey. Kaya lang, mga makulit sila, survey ng survey. O di, sige. Kaya pala, alam na natin, yung mga walang class, yung mga mahina ang ulo, yun ang supporter ni Sara. Sabi mismo sa survey, by class. Ito, kay Tulfo sa ABC. Ito yung mga mayayaman, upper class yaw, upper class, mayayaman, 49%. Ang nagsabi, iboboto nila si Rafi Tulfo. Yun ang preference nila, si Rafi Tulfo. Kay Sara, 29% lang yung nasa upper class. So talagang sakto sa reality. Sa class D, 47%, middle class, ang nagsabi na mas gusto nila si Rafi Tulfo. Medyo mataas ng 1%, almost sa tawag dito, sa survey, ang mga ganyan, almost patas yan. Mas marami mga kababayan sa lower class, 63% na nagsabi gusto nila si Sara Duterte. 32% lang kay Rafi Tulfo. Margin of error. May margin of error kasi siya na mga 1 to 2% ang margin of error niya. So tama talaga po. Ang karamihan sa mga nagugusto kay Sara, yung mga wala ka class, lower class. Kaya masasama yung ugali, mga walang mudo, mga malidukado, mga palamura, class, lower class. Napakalinaw mga kababayan ang sinasabi dito sa balita. Sabi dito sa report ng Politico News, Senator Rafi Tulfo shaping up to be formidable challenger to Vice President Sara Duterte in 2028 presidential race. Sabi sa report ng Politico News. With a commission Pal Asia survey showing the two lock in a statistical tie
The survey conducted from February 27 to March 2 found Duterte and Tulfo each securing 46% voter preference in a head-to-head match-up. Ito kayo, mga DDS, sabi ng Pulse Asia, hindi man ako may sabi nito. Mga supporters ni Sara Duterte, Class A, 63%, lower class. Yan yung mga walang edukasyon, mga walang modo, mga palamura. Yan, mga malidukado. Ayan, nakikita mo yan. Yun pala yung umahanga kay Sara Duterte. Kaya yung mga supporters niya, talagang, mga walang kaklas-klas, lower class, Class A. Ang Class A supporters ni Tulfo, 32%. Si Sara, 63%. Ito yung mga walang mudo, mga malidukado, ayan, mga bastos. Mga walang kaklas-klas kasi, mga palingkero. Hindi naturuan ng tama kasi mga mansibado, sabi sa amin dito. Grabe ganyan, Mr. Maravillas. Ano pa, truth hurts. Hindi ko kayo hinahamak. Sinasabi ko lang kung bakit kayo walang breeding. Kasi nga, ang nanghamak sa inyo, yung Pulse Asia survey. Sabi sa survey, 49% pabor kay Tulfo. ABC, upper class. Yung mga mayaman ito at may edukasyon. 29% lang ang gusto kay Sara. Sa middle class, 47%, almost pata sila with Sara. 48% kay Sara. Pero sa lower class, 32% Class E. Ito kayo. 63% ang gusto kay Sara. Ang reality, ang Class E, ito yung mga mahihirap kasi. At ang karamihan dyan, hindi natuturuan ng tama. Napabayaan kasi ng mga magulang, kulang sa edukasyon, mga kababayan. Nasa Class A. Yung mga askal kung sa hayop, askal, asong kalye. Kaya nga yung ugali ninyo, ganyan, palamura. Kaya tingnan ninyo, ibahin ninyo. Pag nakatira sa... kami noon, nakatira kami sa squatter. Ay talaga. Pinagdaanan ko din yan kasi galing akong bundok, papuntang squatter. Nung lumuwas ako pala kasi nasa binata pa ako. Nang lumuwas kami, doon makikita mo, inuman sa kalye, naghahabulan, nagmumurahan, kung anong nakikita natin. Parang yung tundo, makita ninyo kasi sa pelikula. Iba yung nasa subdivision, na kahit hindi masyadong yung sa yung middle class subdivision, okay din naman. Tama? Pero yung mga ugaling squatter, kaya nga kayo ganyan. At sabi mismo ni Digong, mga bastos daw talaga. Siya mismo bastos. Kaya idol ninyo si Digong kasi at nahawa kayo sa kabastosan kasi siya mismo bastos. Tama? Hindi ko kayo hinahamak, sinasabi ko lang ang totoo. Ang nagsabi mismo, result ng survey. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit masasama ang ugali ninyo kasi lower class kayo sabi sa survey. Pero hindi ko man nilalahat na yung mga nasa lower class, may mga nasa lower class din, mga kababayan, na magaganda yung ugali. May mga neighborhood kami doon sa barangay, magaganda din ugali kahit naturuan siguro ng magulang ng tama. Kayo yung hindi naturuan ng magulang ng tama. Kasi kung naturuan kayo ng inyong magulang ng tama, hindi niya siya ginagawa. Tama? Si Sara nag-declare na. 46% patas na. Si Leni 43%. Wala pang endorsement ng ating Pangulo. Kung endorse na yan ng ating Pangulo, sino man sa dalawa. Di tapos na si Sara. Wala pa dyan yung mga Marcos supporters. Yan ang resulto. Di ba kayo naniniwala sa survey? Ako dati, hindi ako naniniwala man talaga dyan. Kaya lang ngayon, pumatas na, maniwala na ako. Talaga niya, Mr. Maravillas, balimbing ka. Balimbing na. Noon talagang yun ang gusto ninyo. Balimbing kung balimbing. Nagdi-declare. Malamang kung si Trillanes, halimbawa, i-endorse. Maganda yung ratings ni Trillanes na. Kung hindi nanalo ng senador at mayor, baka kasi siya talagang tumapat. Kung si Trillanes, Bicolano, Tagaligaw, i-support ko. Kahit minsan tinamaan ng ating mga komentary si Trillanes noon, parehas naman tayong Bicolano, Tagalban. Yung abogado ni Trillanes, taga Rapo-Rapo, pabulosok ng pabulosok po ang rating ni Sara. Matutulad siya kay Binay. Populutin yan si Sara sa Mandaluyong. Kaya kita ninyo,
Ang ginagawa ng mga supporters ni Sara, mga content creators niya, puro AI. Kita ninyo yung mga ginagawa nila? Binabalibag yung mga congressmen. Ginaganon sa ano. Ang akala nila, nakakatulong yun. Mandaluyong sa loob. Pupulutin yan doon. Galit na galit yung mga. Mahal ko kayo na mga DDS. Sabi ko sa inyo, pagsabihan ninyo sana si Sara, ituwid ninyo ang masama niyang ano, baka makarecover pa. Alam po ninyo, ang pwedeng gawin ni Sara, kausapin niya si BBM, humingi siya ng tawad kay PBBM. At yung nalunok niyang pera, restitution, ibalik niya lahat yun. Ibalik niya. Baka mapatawad siya ng ating Pangulo at i-withdraw lahat ng mga kaso. Makipag-negotiate siya. Kaya lang hindi po gagawin because of pride. Hindi niya yung gagawin. Yan ang pwede niyang gawin. Ibalik yung lahat. Yung bilyon. Ibalik. Tapos, public apology siya. Mr. President, nadala lang ako na bugso ng aking damdamin. Sa aking grabing pagnanasa sa paglalaway sa upuan mo, kaya nagawa ko yon. Sorry na. Pag ginawa yun ni Sara, wala na yung lahat ng kaso niya. Pirma, negosasyon. Kahit si Saldico, mabuti yung kalooban ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa tingin ko lang po, in fact, that was the offer kay Saldico. At the rest ng mga contractors, gawin mo lang anya. Gawin ninyo uli. Nagpad ka si PBBM. Gawin mo uli yung mga projects. Yung hindi ginawa, i-implement. Yung substandard, ayusin. Mag-usap tayo. Yan ang sabi, ang deal, ang offer ni PBBM. Anyway, tama na. Kasi baka umuusok ka niya, Mr. Maravillas, yung mga... Mahal ko yan, mga DDS po. Mahal ko sila. Kaya sinasabi ko yung totoo para mga kababayan ay magbago sila. Yun ang objective natin. Sa pagsasabi natin ng totoo, baka tamaan yung kanilang puso, makonsensya, at kasihan ng banal na espiritu. Mangagsisi sa kanilang mga kawalanghiyaan, mga kasamaan, mga maling ginagawa. Yun ang objective natin, mga kababayan. Wala man akong personal na galit sa mga taong yan. Kahit nilalait-lait ako. Bye-bye na po. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.